Ulam namin ngayon pusit. Ito din yung paninda ko mamaya. Ngayon na ako naka ano kasi ngayon ko lang naluto. Kasi sobrang sakit ng tiyan ko kanina. Ngadis minoriya man si Inday. Sabi nila pag nanganak ka daw mawawala na daw yun kapag masakit yung puson mo. Sa akin wala. Mas lalo pang lumala. Mas lalo pang lumala ang sakit. Masakit na masakit na masakit. May pasok sana ngayon si Lawrence. Hindi na nga lang ako pumasok kasi nga sakit talaga ng tiyan ko. Biro mo ngayon lang ako ngayon lang napawi yung sakit sa puson ko. Simula pa kaninang umaga. Masaya ako kasi mamaya marami akong paninda. In-expect namin kahapon mahina lang yung sales namin kasi linggo walang pasok. Walang mga trabaho pero okay naman. Sana ngayon may pasok ngayon. Excited ako palagi excited ako palagi magtinda. Hindi kagaya dati na hindi naman yung nahihiya kundi yung parang nag-aalangan ba ako. Kasi syempre hindi ako sanay. Pero ngayon pag wala akong paninda, nagagalit ako sa asawa ko. Bakit walang isda? Minsan sabi niya, anong gagawin ko? Walang isda. Walang isda sa palengke. Minsan din kasi nauubusan din yung, lalo na pag masama yung panahon. Puro na lang talaga bangus. Bangus. Ang paninda. Wala namang pagpilian yung mga tao. Kasi, puro bangus Pero pag maganda yung panahon, syempre, makakapunta sa laot yung mga mangingisda. Ay, shucks! Marami ding isda. Kaya ngayon, masaya ako kasi marami akong ilalagay sa... Wala! Yung anak ko naliligo. Habang naliligo siya magluluto ako. Kanina pa sana ako magluto. Kaso lang hindi ko talaga kaya. Sobrang sakit talaga ng puson ko. Sobrang sakit. Hindi talaga pwede. Pag sumakit pa pag na-dysmenorrhea pa naman ako. Yung parang sa sobrang sakit ng puson ko, pati yung dalawa kong hita ang sobrang yung alam mo yung pinagpapawisan ka ng hindi mo alam kung saan galing kasi yung electric pan, ang lakas-lakas ng electric pan. Yung parang nanginginig yung mga hita ko sa sobrang sakit ng tiyan ko. Buti nang alam, dito na ako sa Pilipinas. Paano kung doon pa ako sa abroad tapos nagkaganito ng dysmenorrhea? Ay, sus, naku, Diyos ko. Hindi pwede doon kasi sa abroad, hindi pwede yun.
Hindi pwede yung ano, yung sabihin mo, ay, masakit yung tiyan ko. Hindi pwede yung ganon. Kailangan kahit na pag nasa abroad ka, kahit na may sakit ka, magtatrabaho ka pa rin. Ano yan, nak? Dadalhin doon? Hindi ko nga, pinapahanap nga niya sa akin yun, hindi ko mahanap-hanap. Eh, ingay-ingay ng anak ko. Naliligo siya eh. Inanuhan ko yung banyera. Binumbahan ko yung banyera hanggang sa mapuno. Hindi naman as in punong-puno. Yung lagi yung ginagawa niyang liguan. Maligo ka rin kaya doon, nak, doon sa banyera. Sabay kami. Sabay kayo. Nung kailan pa yung sa akin nagsasabi na maliligo dun sa banyera, kaso lang hindi ko lang naligo kasi nga masama yung panahon. Kuya sana magluluto nito, kaso lang hindi siya marunong. Si kuya sana palutuin ganito. Masakit talaga, hindi talaga biro pag sumakit yung tiyan ko po, tragis. Hindi talaga biro, as in. Ngayon ko lang naranasan na sobrang sakit na may anak na nga ako. Dapat wala na nga, dapat yun. Wala na daw dapat. Eh wala eh. Marami siya pag inano, pero pag naluto na ito, konti lang. Kahapon kaya, anak, may naghahanap ng pusit kahapon. Ha? May naghahanap ng pusit kahapon. Buti na lang, magpusit si papa mo mamaya, ano to. Baka mabilis ito maubos. Hinahanap na lang kuya niya yung pinapahanap ng anak kong makulit. Napakakulit. Pag sinabi mong wala, hindi pwedeng wala. Alam niya kasi kung saan banda kung ano yung mga laruan niya. Pag sinabi mong wala, talagang papahanap talaga sa'yo eh. Ako, hindi niya ako maano kasi nagluluto ako eh. I love you si Humata. Kasi tinatanggal ko talaga to yung ano niya sa loob, yung itim niya sa loob kasi sobrang mapait to, mapait. May ito oh, parang may buhangin, ayun, may buhangin to eh. Yan oh. May buhangin yan. Tapos ito yung nagbibigay ng kulay itim. Tapos mapait. Oh, mapait. Na ano oh, maalat. Kaya kinukuha ko yun para makontrol ko yung alat niya kasi kapag hindi, so maalat. Aba! Yung anak ko, ang kulit talaga nito. Okay, yung anak ko. Buti na lang marami na kuha yung asawa ko na isda. Yeah. Tirahan pa. Wala ba dun sa box, nak? Dito ko na nakita sa ano ba? Malapit na matapos. Oo, tagalan ha. Maya. Bigla sana umuwi ng maaga yung asawa ko para okay lang na kahit na maaga siya umuwi kasi
pwede naman kami magtinda na sa hapon. Di kagaya nung una, 2 buwan yata yun ako. Naiinis talaga. Naiinis talaga ako kasi nga hindi ako makapagtinda, wala akong magpwestuhan. Kasi syempre, malaking tulong kasi kapag 2 talaga kayo yung kumakayod na mag-asawa. Babayad pa kami ng bahay, kuryente, internet. Sa school pa ni Bibi, sa school pa ni Kuya din. Buti na lang si Kuya pamasahe lang, baon lang, yun lang. Si Lawrence may bayaran sa school yun Kaya talagang gusto ko talaga na magtinda. Kasi pag once na hindi ako magtinda, hindi ako tumulong sa asawa ko, kawawa. Hindi niya kakayanin. Kaya naman, ang kaso lang, nahihirapan siya kung kapag hindi ako tumulong sa kanya. Dahil sa sobrang dami namin bayarin. Kailangan ko talaga tumulong sa kanya. Bayarin namin sa bahay, bayarin sa kuryente, pagkain pa namin. Hindi lang sana kami nagbayad sa bahay, maganda sana. Kahit pa paano, makaipon-ipon. Sakto lang. At least, dito ako sa Pilipinas, kasama ko yung anak ko, kasama ko yung mag-ama ko. Nakikita ko sila araw-araw. Maalagaan ko yung anak ko. Masaya na ako. Hindi na ako nagkakasakit. Unlike dati na, nung nasa abroad ako, 3 beses na ospital. Biro mo yan. Halos nung nakaraan ilang lang yung pagitan. Nasa ospital na naman. Pasalamat na lang talaga sa Panginoon ngayon. Okay naman na. Hindi na siya lobat na pala ako. So, lobat na pala ako, guys. Mag-charge na lang muna ako. Gusto ko pa sanang mag-video. Ang kaso lang, lobat na pala ako. Hindi ko napansin. Naglaro kasi ko ng anak ko kanina, kaya hindi ko napansin na lobat na pala. Bye-bye muna for now, guys. Bye. Tapusin ko muna yung aking niluluto. Bye!